Probinsyana ka lang. Tumabi ka nga dyan. Nakakahiya ka. Habang pinagtatawanan at tinutulak ng mga tao, si Thea lang ang naglakas loob na mag-abot ng inumin sa matandang babaeng muntik nang himatayan sa gitna ng lungsod. Walang nagmalasakit maliban sa kanya. Pagmulat ng mga mata ng matanda, imbes na pasalamat lang, isang nakakabinging utos ang binitawan. Ikaw, pakasalan mo ang apo kong bilyonaryo. Natahimik ang paligid. Namutla si Thea. Sa isang iglap mula sa kahihiyan, isinabak siya sa isang kapalarang hindi niya kailanman inakala. Hindi pa man tuluyang humihinto ang bus, ramdam na ni Thea Dizon ang bigat ng bagong mundo na kanyang pinapasok. Sumilip siya sa bintana, matatayog na gusali na tila nag-uunahan sa langit. Mga ilaw na kahit umaga pa lang ay parang gabi kung magliwanag, at mga taong nagmamadali na para bang bawat segundo ay may katumbas na pera. Malayo ito sa tahimik na probinsya ang iniwan niya. Walang palayan, walang manok na tumitilaok, walang kapitbahay na bumabate kahit hindi magkakilala. Ito ang Riverside City, ang syudad na matagal niyang pinapangarap at kinakakatakutan. Mahigpit niyang hinawakan ng lumang backpack na halos mapunit na ang strap. Nandoon ang lahat ng dala niya. Ilang damit, mga dokumento at isang sobra na may kaunting perang pinag-ipunan ng buong pamilya. Bago siya bumaba, napapikit muna siya sandali. Kaya mo to, Thea. Bulong niya sa sarili. Hindi ka pwedeng umatras. Para to kina nanay at tatay. Para to sa mga kapatid mo. Pagbaba niya ng bus, agad siyang sinalubong ng ingay, busina, yabag ng sapatos, tawanan, reklamo, sigawan. Napalingon siya sa kanan at kaliwa. Parang batang naligaw sa gitna ng palengke. Napansin niya agad ang kaibahan niya sa mga tao sa paligid. Habang sila ay naka-blazer, heels at branded na bag, siya naman ay nakasimpleng bestida, rubber shoes na halatang ilang beses nang ginamit, at buhok na maayos pero walang arte. May ilang matang tumingin sa kanya. May pagtataka, may panghuhusga. Uy, tingnan mo yan. Bulong ng isang babae sa kausap niya habang nadaan si Thea. Probinsyana siguro, kita mo suot to. Baka mas yan dito, kawawa naman. Ramdam ni Thea ang init sa kanyang pisngi. Gusto niyang yumuko, magmadali, maglaho. Pero imbes na tumakbo ay huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Ganito na talaga, sabi niya sa sarili. Kung gusto mong mangarap, kailangan mong tiisin ang unang sakit. Huminto siya saglit sa gilid ng sidewalk. Inilabas ang maliit na papel na may address ng paupahang tutuluyan niya. Malayo-layo pa, pero sabi sa kanya, pwedeng lakarin. Ayaw niyang gumastos agad. Bawat piso ay mahalaga. Habang naglalakad, mas lalo niyang napapansin ang contrast ng mundo. May mga taong halos itulak siya sa daan dahil nagmamadali. May mga hindi man lang humihingi ng paumanhin kapag nasasagi siya. Excuse me? Mahina niyang sabi minsan pero hanggang lahangin lang iyon sa kanila. Sa isang tindahan sa gilid ng kalsada, huminto siya para bumili ng murang tubig. Habang naaabot niya ang bayad, napansin niyang nanginginig ang kamay niya, halo ng kaba at pagod. Hindi biro ang biyahe, at hindi biro ang unang araw sa syudad. Habang umiinom siya ng kaunting tubig, may nadaanan siyang eksena na ikinagulat niya. May matandang babae na napahinto sa gilid ng sidewalk. Hawak nito ang dibdib niya. Tila nahihilo. May mga tao sa paligid, pero imbes na tumulong, mas pinili nilang umiwas. Hay nako, baka istorbo lang, sabi ng isang lalaki. Baka magnanakaw pa yan pag nilapitan mo, dagdag pa ng isa. Wala tayong oras dyan, sabi ng isa pa bago tuluyang umalis. Napatigil si Thea. Bumalik siya ng ilang hakbang at tumingin sa matanda. Kita niya ang pamumutla ng mukha nito, ang pawis sa noo at ang pilit na paghinga. Hindi niya alam kung bakit pero parang may humila sa kanya pabalik.
Lumapit siya ng dahan-dahan. Lola, okay lang po ba kayo? Mahinahon niyang tanong. Walang sagot agad. Bahagya lang gumalaw ang labi na matanda. May isang babae ang napalingon sa kanila. Hoy! Huwag kang makialam dyan! Sigaw nito. Wala kang alam. Probinsyana ka lang. Napasinghap si Thea, pero hindi siya umatras. Imbes, binuksan niya ang bote ng tubig at marahang inabot sa matanda. Uminom po muna kayo, sabi niya. Dahan-dahan lang po. Hoy! Sabi ko wag! Muling sumigaw ang babae. Baka ikaw pa masisi dyan pag may nangyari. May ilang tao ang huminto para manood, pero walang tumulong. May nagtatawanan pa. Akala mo naman nurse, sabi ng isa. Feeling hero naman. Tukso naman ng isa pa. Pero si Thea parang hindi na naririnig ang mga iyon. Ang nakita lang niya ay isang matandang nangangailangan ng tulong at isang mundo na masyadong sanay nang tumalikod. Hinawakan niya ang braso ng matanda. Sinigurong hindi ito matutumba. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Lola, andito lang po ako. Bulong niya. Huwag po kayo matatakot. Sa sandaling iyon, muling umingay ang paligid. May humahangos, may tumatawag ng tulong. May paparating na sasakyan sa di kalayuan. Pero bago pa dumating ang kahit na sino, si Thea na ang unang nandoon. At kahit na hindi niya alam, ang simpleng desisyong iyon ang mananatili. Ang tumulong, kahit minamaliit, ang siyang magbabago ng buong buhay niya. Hindi niya alam na sa gitna ng kahihiyan ng unang araw niya sa syudad, doon mismo magsisimula ang kapalarang hindi niya kailanman inakala. Nagsimulang magdilim ang paningin ng matandang babae. Di man lang niya namalayang na paupo na siya sa gilid ng sidewalk. Hawag ang dibdib, pilit humihinga. Ang mundo sa paligid ay tila umiikot. Mga yabag, boses at busina na naghahalo-halo hanggang sa maging isang nakabibinging ingay. Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang boses na malinaw. Lola, sandali lang po ha. Uminom po muna kayo. Si Thea na nakaluhod na sa harapan niya. Lola, huminga po kayo ng dahan-dahan. Sabi niya, tatawag po ako ng tulong. Hinugot niya ang cellphone niyang luma. Nanginginig ang mga daliri habang nagdadial ng emergency number. Sa probinsya, bihira siyang humawak ng cellphone. Mas sanay siya sa tawag ng kapitbahay kesa sa tawag ng lungsod. Hello po? Mabilis niyang sabi nang may sumagot. May matandang babae po dito sa Riverside City. Nahihilo po at parang mahihimatay. Hindi pa man niya natatapos ang tawag, may huminto ng itim na sasakyan sa gilid ng kalsada. Mabilis na bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Halatang sanay mag-utos. Doña Remedios! Sigaw nito habang papalapit. Ano nangyari? Sumunod ang dalawang lalaking mukhang bodyguard. Nagkagulo ang mga tao. Ang kaninang naglalait, biglang umurong. Ang mga kaninang walang pakialam ngayon nakatingin ng may takot at pagtataka. Tinulungan ko lang po siya. Agad na sabi ni Thea na halos pabulong. Nahilo po siya, kaya pinainom ko po ng tubig at tinawag ang tulong. Tiningnan siya ng driver mula ulo hanggang paa. Simple lamang ang suot niya. Halatang wala siyang koneksyon sa mundong kinabibilangan ng matanda. Pero na makita niyang maayos na nakaupo si Doña Remedios, mas malinaw ang paghinga, bahagya pang nakamulat ang mga mata ay tumango siya. Salamat, maikling sabi ng lalaki. Hindi nagtagal, isinakay na sa sasakyan ng matanda, bago tuluyang maisara ang pinto. Bahagyang gumalaw ang kamay ni Doña Remedios at nahawakan ang kamay ni Thea. Mahina ang boses nito pero malinaw. Ikaw. Salamat. Napasinghap si Thea. Hindi niya inaasahan iyon. Sa ilang sandali, nawala ang lahat. Ang pamamaliit, ang tawanan, ang hiya. Naiwan lang ang isang simpleng pasasalamat. Sa ospital ay tahimik ang silid.
May mahinang tunog ng makina, amoy ng disinfectant at malamig na hangin mula sa aircon. Nakatayo si Thea sa gilid ng kama, hawak ang backpack niya, hindi alam kung dapat pa ba siyang manatili o umalis na lang. Pwede ka nang umalis, sabi ng driver kanina, pero hindi galit. Tatawagin ka na lang namin kung kailangan. Tumango naman si Thea, pero hindi siya agad umalis. Parang may pumipigil sa kanya. Parang may responsibilidad pa siyang hindi tapos. Makalipas ang ilang minuto, gumalaw ang daliri ng matandang babae. Unti-unting nagmulat ang mga mata nito. Bumuntong hininga ang doktor na nasa loob ng silid. Gising na po siya, sabi nito. Buti na agapan. Kung hindi, delikado sana. Lumapit ang driver. Doña Remedios, andito na po kayo sa ospital. Bahagya namang napangiti ang matanda. Pagkatapos ay napansin niya si Thea. Ikaw, mahina nitong sabi. Ikaw ang tumulong sa akin. Agad namang lumapit si Thea. Opo, Lola. Kamusta na pong pakiramdam ninyo? Pinagmasdan siya ni Doña Remedios. Hindi tulad ng ibang tao, walang panghuhusga, walang pangmamaliit. Para bang binabasa niya ang buong pagkatao ni Thea sa isang tingin. Hindi ka umalis, sabi ng matanda. Kahit pinagtatawanan ka nila. Napayo ko si Thea. Hindi ko naman po kayang iwanan ng taong nangangailangan. Tumawa ng mahina si Doña Remedios. Iyan ang kulang sa syudad na to, sabi niya. Mayaman nga sa pera, pero mahirap sa puso. Nagkatinginan ang driver at ang doktor. Hindi sanay ang lahat na marinig ang ganoong tono mula sa matanda. Ano ang pangalan mo, iha? Tanong ni Doña Remedios. Thea Dizon po. Saan ka galing? Sa probinsya po. Kakadating ko lang po kanina. Muling napangiti ang matanda. Kaya pala. Naramdaman naman ni Thea ang kaba. Akala niya ay may kasunod pa na pangmamaliit, pero kabaliktaran ng dumating. Salamat sa iyo. Mariing sabi ni Doña Remedios. Hindi lahat ng tao ay marunong tumigil para tumulong, lalo na sa mundo ko. Hindi alam ni Thea ang isasagot. Hindi rin niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Sa sandaling iyon, akala niya ay isang simpleng matandang iniligtas lang niya. Hindi niya alam na ang kabutihang pinakita niya sa araw na yon ay magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi pa rin makapaniwala si Thea sa bilis sa mga pangyayari. Kanina lang naglalakad siya sa Riverside City na parang naliligaw na bata. Ngayon, nakatayo siya sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital. Malinis, tahimik, at halatang hindi basta-basta para sa kahit sino. May mga bulaklak sa gilid ng kama, mamahaling prutas sa mesa, at dalawang bodyguard na tahimik na nakatayo sa pintuan. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Doña Remedios. Nakangiti, alerto, at tila mas masigla pa kesa kanina. Lumapit ka nga, iha. Sabi ng matanda habang inaayos ang kumot niya. Naglakad si Thea palapit. Medyo alanganin. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Parang pakiramdam niya, bawat hakbang niya ay may kasamang kaba. Baka may magalit. Baka may masabi siyang mali. Salamat talaga sa'yo. Ulit pa ni Doña Remedios. Kung hindi ka pa tumigil kanina, baka kung nasa na ako ngayon. Nako, wala po yun. Mabilis sa sagot ni Thea. Ginawa ko lang naman po ang tama. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ka kakaiba. Napangiting tugon ng matanda. Umupo si Thea sa silyang tinuro ng nurse. Ramdam niyang pinagmamasdan siya ng matanda. Hindi lang basta tinitingnan, kundi tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong ni Doña Remedios. Thea Dizon po. Tagasan ka? Sa probinsya po. Kadadating ko lang po ngayong umaga. Maghahanap po sana ako ng trabaho. Mag-isa ka?
Opo, tumango ang matanda. Aba, matapang ka. Napangiti si Thea ng pilit. Wala naman po akong choice. Tumawa si Doña Remedios. Mahina pero may bigat. Ganyan din ako noon. Bata pa lang ako, wala akong sandalan, kundi ang sarili ko. Hindi naman inaasahan ni Thea ang ganong sagot. Akala niya ang mga mayayaman na ipinanganak na may lahat. Hindi niya inakalang may kapareho siyang pinanggalingan, kahit kaunti man lang. May pamilya ka ba sa syudad? Tanong ng matanda. Wala po, sa probinsya po silang lahat. Gusto mong tumulong sa kanila? Opo, sagot ni Thea nang walang pag-aalinlangan. Iyon po ang dahilan kung bakit ako nandito. Bago pa makasagot si Doña Remedios, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakaitim na suit. Halatang galing sa labas. May kasamang 2 assistant at isang bodyguard. Matangkad, maayos ang tindig at seryoso ang mukha. Hindi siya nagmamadali, pero ramdam ang presensya niya sa buong kwarto. Lola, sabi ng isang lalaki, agad lumapit sa kama. Ano nangyari? Sinabi sa akin na nahilo ka raw? Biglang tumahimik ang paligid. Napatingin si Thea sa lalaki at doon niya naramdaman ang biglang panliliit ng sarili. Hindi dahil masama ang tingin niya sa lalaki, kundi dahil ramdam niyang magkaibang mundo sila. Adrian, sabi pa ni Doña Remedios, buti dumating ka. Si Adrian C. Hindi pa alam ni Thea kung sino siya. Pero sa paraan ng pagtayo ng mga tao sa paligid, sa tono ng boses ng mga assistant, at sa bigat ng presensya niya, alam niyang hindi siya ordinaryong tao. Kamusta ka na? Tanong ni Adrian na halatang pinipigilan ng pag-aalala. Maayos na ako. Sagot naman ng matanda. Salamat sa Diyos at may mabuting taong tumulong sa akin. Napalingon si Adrian kay Thea. Bahagya siyang tumango. Magalang, pero hindi mapangmata. Salamat, sabi niya. Simple, diretso, walang arte. Wala po yun, sagot ni Thea na halos pabulong. Ngumiti si Doña Remedios sa tila may naisip. Adrian, kilalanin mo siya. Siya si Thea. Siyang tumulong sa akin kanina. Tumango si Adrian. Ikinagagala kitang makilala. Ganun lang. Walang yabang. Walang malamig na tingin. Pero sapat iyon para lalong kabahan si Thea. Anong trabaho mo, Iha? Tanong bigla ng matanda. Wala pa po, sagot ni Thea. Maghahanap pa lang po. Single ka ba? Biglang tanong ni Doña Remedios. Napaubo si Thea. Opo. Napangiti ang matanda at saka lumingon kay Adrian. Single ka rin naman, diba? Lola, sabay na sabi ni Adrian halatang naiilang. Bagay kayo. Dagdag pa ng matanda na parang biro pero may seryosong tono. Namula si Thea. Hindi po. Sobrang laki po ng agwat namin. Mabilis siyang dugtong. Hindi po bagay. Tahimik lamang si Adrian. Nakatingin siya sa lola niya. Halatang sanay na sa mga biglaang pahayag nito. Pero biglang nagbago ang mukha ni Doña Remedios. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Thea. Iha, sabi niya na biglang seryoso ang tono. Mahihilingin ako sa'yo. Nagulat si Thea. Ano po yun? Utang na loob, sabi ng matanda. Kung hindi ka tumigil kanina, wala ako rito ngayon. Lola, huwag niyo na pong magpapakasal ka sa apo ko. Parang tumigil ang mundo. Nanlaki mata ni Thea. Po? Napaatras siya sa kinauupuan. Ay, hindi po pwede yun. Hindi po kami magkakilala at saka... Adrian, sabi ni Doña Remedios, hindi inalis ang tingin kay Thea. Ayoko nang mag-isa ka. Lola, hindi ganyan. Umpisa ni Adrian. Hindi ako nagbibiro. Mariing sabi ng matanda. Sa edad kong to,
Alam ko na kung sino ang may mabuting puso. Napatingin si Adrian kay Thea. Kita niya ang gulat, ang takot, at ang pagiging out of place ng babae sa sitwasyon. Hindi naman makapagsalita si Thea. Parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib niya. Kasal? Sa lalaking ito? Ngayon? Hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak. Ang alam lang niya sa isang iglap, mula sa pagiging isang probinsyanang walang direksyon, bigla siyang isinabak sa isang sitwasyong hindi niya kailanman inisip. At ramdam niya ang anuman ang mangyari pagkatapos nito, wala nang babalik sa dati. Hindi rin makagalaw si Thea, parang may humahawak sa kanyang mga paa at itinulos sa sahig. Ang kaninang tahimik na silid ng ospital ay biglang naging masikip. Masyadong mabigat ang hangin para huminga ng maayos. Hindi po pwede. Mabilis siyang sabi. Halos nanginginig ang boses. Lola, pasensya na po. Pero hindi po talaga pwede. Nanatiling tahimik si Adrian, pero baka sa mukha nito ang pagkailang. Halatang hindi niya inaasahan ang diretsahang hiling ng lola niya, lalo na sa isang babaeng kakikilala lang nila. Bagong dating lang po ako, patuloy ni Thea. Wala po akong trabaho, wala po akong maibibigay at saka hindi ko po kayo kilala. Tumingin siya kay Adrian saglit at saka ibinaba ang tingin. Hindi ko po alam kung paano pumasok sa mundo ninyo. Ngunit imbes na umatras ay tumibay ang tingin ni Doña Remedios. Iha, mariin itong sabi. Hindi pera ang hinihingi ko. Hindi rin pangalan. Puso. Napasinghap si Thea. Pero, makinig ka muna. Putol ng matanda. Buong buhay ko, puro negosyo, kontrata at kapangyarihan ang nasa paligid ko. Pero noong nahilo ako kanina, wala ni isa sa kanila ang tumigil. Tumigil siya saglit, saka tumingin kay Adrian. Niyang apo ko wala sa tabi ko. Hindi naman makasagot si Adrian. Bahagya lang siyang yumuko. Tanda ng respeto at pagkilala sa sinabi ng lola niya. Pero ikaw, balik ni Doña Remedios kay Thea. Kahit na pinagtatawanan ka, kahit tinutulak ka, tumigil ka. Lola, hindi naman po ibig sabihin nun. Pilit na paliwanag pa ni Thea. Ibig sabihin nun, mariing sabi ng matanda, ikaw ang klase ng babaeng gusto kong mapunta sa pamilyang ito. Humigpit ang hawak ni Thea sa strap ng backpack niya. Parang gusto niyang tumakbo palabas ang kwarto, pero parang mas mabigat ang mga salitang binitiwan ng matanda kesa sa sarili niyang takot. Adrian, sabi ni Doña Remedios at biglang humarap sa apo. May sasabihin ka ba? Napatingin si Adrian kay Thea at saka sa lola niya. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan pero mas kita ang respeto. Lola, maingat niyang sabi. Hindi ganito ang tamang paraan. Para kanino? Balik ng matanda. Para sa'yo? O para sa imahe mo bilang CEO? Tumahimik si Adrian. Alam niyang kapag sumagot siya ng mali, mas lalo lang titigas ang ulo ng lola niya. Sa labas ng silid halatang may mga taong nakikinig. Mga staff, bodyguard at nurse na nagkukuring may ginagawa pero ramdam ang tensyon. Ayoko magpakasal dahil sa awa. Biglang sabi ni Thea diretso at malinaw. Ayokong isipin yon na pinipilit lang ako. Nagulat naman si Doña Remedios at saka bahagyang umiti. Maganda yan. Ibig sabihin may paninindigan ka. Pero hindi rin po ako papayag na gawing palabas. Dugtong ni Thea. Hindi ako magpapabuyong-buyo. Napatingin siya kay Adrian. Lakas loob, hindi niya alam kung saan niya kinuha. Kung sakaling pumayag ako, may mga kondisyon po ako. Tahimik ang lahat. Ano yon? Tanong ng matanda.
Una, sabi ni Thea, hindi to pwedeng gamitin para kontrolin ako. May sarili po akong desisyon. Tumango si Doña Remedios. Pangalawa, patuloy pa ni Thea, kailangan malinaw na may boundaries. Hindi po agad-agad lahat. Hindi po ako basta-basta. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Adrian, pero hindi siya umimik. At pangatlo, sabi ni Thea na halos pabulong na, hindi po ako papayag na bastusin o maliitin kahit kanino. May ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, tumawa ng mahina si Doña Remedios. Ganyan ang babaeng gusto ko para sa apo ko. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Adrian. Ikaw, ano sa tingin mo? Napatigil si Adrian. Lahat ng mata ay nasa kanya. CEO siya. Sanay siyang magdesisyon sa loob ng ilang segundo. Pero ito, ibang klaseng desisyon. Hindi siya umiwas sa tingin ni Thea. Hindi kita pipilitin, sabi niya na tahimik pero malinaw. Kung ayaw mo, tatanggapin ko. Napapikit naman si Thea sandali. Sa loob ng ilang segundo ay dumaan sa isip niya ang lahat. Ang pamilya niya sa probinsya, ang pangarap niyang magtrabaho, ang kawalan niya ng koneksyon sa syudad, at ang matandang babaeng iniligtas niya. Hindi po ito pangarap ko, sabi niya sa huli. Pero, hindi ko rin po kayang baliwalain ang nangyari. Napamalagat si Adrian. Ibig mong sabihin, pumapayag po ako. Mahina niyang sabi. Pero ayon sa mga kondisyon ko, ngumiti naman si Doña Remedios. Parang nanalo sa isang mahalagang laban. Magaling! Hindi nagtagal dumating ang isang abogado. Tila matagal nang naka-standby. May hawak itong mga papeles. May bitbit na folder. May mga ekspresyong sanay na sa biglaang utos. Marriage license po, sabi nito kay Adrian. Kompleto na po ang requirements. Nanlaki ang mata ni Thea. Ngayon na po? Opo, sagot ng abogado. Pwede po sa loob ng 30 minuto. Parang umiikot ang mundo ni Thea habang hawak ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya habang tinitingnan ang papel. Pangalan niya, pangalan ni Adrian. Mga salitang hindi niya inakalang pipirmahan niya sa unang araw niya sa syudad. Nang tuluyang pirmahan niya ang huling pahina, parang may bumagsak sa dibdib niya. Tapos na. Sa loob ng 30 minuto, mula sa pagiging isang probinsyanang walang trabaho, naging asawa siya ng isang lalaking halos hindi niya kilala. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Adrian na nakatitig din sa papel. Tila hindi rin makapaniwala. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang saya, walang kilig. Tanging gulat, kaba at isang tanong na pareho nilang iniisip. Ano na ang susunod? Hindi pa rin sanay si Thea sa katahimikan ng mamahaling sasakyan. Malambot ang upuan, malamig ang aircon, at amoy mamahaling pabango ang loob. Tahimik ang driver. Diretso lang ang tingin sa kalsada. Samantalang siya, hawak-hawak ang backpack niya na para bang anumang oras ay mawawala ito. Kasal na ako. Paulit-ulit niyang iniisip. Pero bakit parang wala pa rin pagbabago? Nakasuot siya ng simpleng blouse at slacks na planchado niyang inihanda kagabi. Walang alahas, walang makeup, buhok na nakapusod lang. Bago umalis, personal siyang pinatawag ni Doña Remedios. Magtrabaho ka, sabi ng matanda. Ayoko nakatambay ka lang dahil asawa ka na ng apo ko. Opo. Agad namang sagot ni Thea. Sa baba ka magsimula, dagdag pa ng matanda. Sa pinakaugat, doon mo makikita kung anong klaseng kumpanya ang pinasok mo. At kaya ngayon, papunta siya sa C Corporation. Hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang cleaner. Pagbaba niya ng sasakyan, halos mapatigil siya sa paghinga. Napakalaki ng gusali.
Salamin ng pader, makintabang sahig, at may mga taong papasok at papalabas na halatang sanay na sa ganitong mundo. Mga naka-blazer, may hawak na tablet, mabibilis maglakad, parang bawat hakbang ay may direksyon. Samantalang siya, saglit na napatigil sa pintuan. "Miss?" tawag ng guard. "Dito po ang entrance?" Opo," sagot niya at pilit ngumiti. Pagpasok niya sa lobby, parang mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. May malalaking logo sa pader, may malambot na sofa, at may reception desk na parang pang-hotel. Lumapit siya roon. "Good morning po," sabi niya. "First day ko po, cleaner po." Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Bahagyang tumaas ang kilay nito. "Cleaner?" ulit nito. "May ID ka ba?" "Wala pa po," sagot ni Thea. "Sabi po ni Doña Remedios." Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. "Ah," sabi nito sabay turo sa isang direksyon. "Sa HR ka, doon." Habang naglalakad si Thea, ramdam niya ang mga matang sumunod sa kanya. May mga pabulong, may pasulyap, may halatang pagsusuri. "Bagong hire?" tanong ng isang empleyado sa kasama niya. "Cleaner daw," sagot naman ng isa. Grabe, parang naligaw lang. Pagdating niya sa HR office, sinalubong siya ng isang babaeng naka-formal na blazer. Mahigpit ang mukha, malamig ang boses. "Ikaw si Thea Dizon?" tanong nito. "Opo, ako si Miss Alonzo," sabi ng babae. "Supervisor." Inubot nito ang ilang papeles. "Permahan mo yan." Habang binabasa ni Thea ang dokumento, hindi maiwasang manginig ang kamay niya. Parang balik siya sa eskwela. May takot magkamali. May kaba sa bawat galaw. "Makinig ka," biglang sabi ng supervisor. "International company to. Hindi to charity." Tumango si Thea. "Opo." "Lahat dito may degree," patuloy nito. "May pinag-aralan. Ikaw, cleaner ka lang. Huwag kang mag-iisip na may special treatment ka." Ramdam ni Thea ang kirot sa dibdib niya, pero hindi siya umimik. "Kung nandito ka dahil sa pabor," dagdag ng supervisor, "huwag mong abusuhin." Hindi na nakatiis si Thea. "Hindi po ako nandito para umubuso." Napatingin ang supervisor sa kanya. "Talaga lang, ha?" Inabot nito ang uniforme. Simpleng gray na damit na may pangalan ng kumpanya. "Magpalit ka, may magtuturo sa'yo." Habang naglalakad si Thea papunta sa locker room, narinig niya ang mga bulungan. Siya ba yung sinasabi? Anong sinasabi? Yung malapit daw sa lolo ng boss. Kaya pala. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung saan nagsimula ang chismis. Pero ramdam niyang may mabigat na nakadikit sa pangalan niya. Paglabas niya na naka-uniforme, mas lalo siyang napapansin. Parang mas malinaw na ngayon kung saan siya nababagay sa mata ng iba. Sa baba. "Hoy!" tawag ng isang staff. "Diyan ka maglinis, madumi yan." "Opo," sagot niya at agad rin kumilos. Habang nagwawalis napapansin niya ang mga taong dumadaan, hindi man lang tumingin sa kanya. May ilan pang sinasadya niyang masagi. "Careful naman," sabi ng isang bata na naka-heels. "Pasensya na po," sagot ni Thea. Sa isip niya, paulit-ulit niyang sinasabi, "Trabaho lang to, kaya mo to." Hindi niya alam na sa itaas ang gusali, nasa opisina si Adrian. Tahimik na nakatingin sa bintana. Alam niya nasa baba ang babaeng pakakasalan niya. Nag-uumpisa na sa pinakamababang posisyon at alam niya hindi magiging madali ang dadaanan nito. Habang naglilinis si Thea sa lobby, may isang bagay siyang hindi napapansin. Hindi lang siya tinitingnan, pinagmamasdan siya. At hindi lahat ng matang iyon ay mabuti ang intensyon. Lumipas ang ilang oras na hindi namamalaya ni Thea. Paulit-ulit lang ang galaw niya.
Walis, punas, mop. Sa bawat ikot ng basahan sa makintab na sahig ng lobby, pilit niyang nilulunok ang pagod at kaba. Hindi pa siya sanay sa bigat ng mga matang nakamasid sa kanya. Mas dumami ang tao sa lobby habang papalapit ang tanghali. Mga empleyado mula sa iba't ibang departamento. May bitbit na kape, may hawak na folder, may mga tumatawa, may nagmamadali. At sa gitna nila, siya. Siya ba yung bagong cleaner? Parang di marunong gumalaw, no? Probinsyana raw. Naririnig ni Thea ang mga bulungan. Kahit pilit niyang binabaling ang atensyon sa sahig, pinili niyang hindi tumingala. Sa isip niya, mas mabilis matatapos ang oras kung magtatrabaho na lang siya. Pero hindi ganoon ang plano ng iba. Tumigil ang ingay ng lobby nang pumasok si Hazel Montenegro. Matangkad, maputi, maayos ang ayos, at halatang sanay mapansin. May suot siyang mamahaling blazer at heels na kumikislap sa liwanag ng lobby. May kasama siyang ilang staff na agad namang humiwalay para bigyang daan siya. "Good morning," pati ni Hazel sa receptionist, may ngiting pang magazine. "Good morning po, Miss Montenegro," sagot naman ng receptionist, halatang magalang. Lumakad si Hazel palapit sa gitna ng lobby at saka napatingin kay Thea. Mula ulo hanggang paa, bahagya siyang umiti. Pero may kung anong lamig sa mata niya. "Ikaw yung bago?" Tanong ni Hazel na tila mabait ang tono. "Opo," sagot ni Thea. Agad tumigil sa pagmamop. "Cleaner po." "Ah," sabi ni Hazel, sabay tingin sa sahig. "Kaya pala." Lumapit si Hazel ng isang hakbang at saka sinadya ang pag-apak sa basang bahagi ng sahig. Nadulas siya ng bahagya pero kontrolado. "Ay," sabi niya, kunwari nagulat. "Ang dumi pa pala." Napasinghap si Thea. "Pasensya na po, lilinisin ko po ulit." Habang yumuyo ko si Thea para punasan ang bakas ng sapatos, sinadya ni Hazel na umatras at tapakan lang ang laylayan ng uniforme ni Thea. Bahagyang nahila ito. "Careful ka naman," sabi ni Hazel. Malamig na malamig. "Hindi ka marunong gumalaw?" Namulang pisngi ni Thea. "Pasensya na po." May ilang empleyadong huminto at nanood. May mga nagbubulungan, may nakangiti. May halatang naaaliw sa eksena. "Probinsyana talaga." Bulong ng isa. "Di bagay dito." Dagdag naman ng isa pa. Hindi pa tapos si Hazel. Bigla siyang tumingin sa sapatos niya. Isang mamahaling sapatos na bahagyang nadumihan. "Ay," sabi niya at kunwaring dismayado. "Tingnan mo yan." Tumingin si Thea sa sapatos. "Punasan ko po." "Hindi," putol na Hazel. Tumaas ang boses niya para marinig ng lahat. "Lumuhod ka." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Thea. "Po?" Mahina niyang tanong. "Lumuhod ka." Ulit pa ni Hazel. "At kuskusin mo yan. Yan ang trabaho mo, 'di ba?" Biglang tumahimik ang lobby. Ramdam ni Thea ang bigat ng sandaling iyon. Parang bumalik ang lahat ng pangmamaliit na naranasan niya. Mula sa probinsya hanggang sa syudad. Nasa gitna siya ng mga taong handang tumingin. Pero walang handang pumagitna. "Miss," maingat niyang sabi, "pwede ko naman pong punasan ng hindi." "Anong hindi?" sabat ni Hazel. "May reklamo ka?" Napayuko si Thea. Nanginig ang kamay niya. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing lumaban, magsalita, tumayo. Pero mas malakas ang boses na nagsasabing kailangan niya ang trabahong ito. Unti-unti siyang lumuhod. May ilang nakangiti, may ilang napapailing, may ilan ding tumingin sa gilid. Ayaw makialam. Habang naaabot niya ang basahan para kuskusin ang sapatos, biglang may malakas na boses na umalingaw-ngaw sa lobby. "Ano nangyayari dito?" Tumigil ang lahat. Napalingon si Hazel. Bahagyang nagbago ang muka. Ang mga empleyado ay nagkatinginan. Paparating si Adrian C.
Nakasuot siya ng maayos na suit. May kasamang assistant at halatang galing sa meeting. Huminto siya sa gitna ng lobby. Tiningnan ang eksena. Si Hazel na nakatayo at si Thea na nakaluhod sa sahig, hawak ang basahan. Humigpit ang panga ni Adrian. Bakit nakaluhod ang empleyado ko? Tanong niya na malamig ang tono. Nanlaki ang mata ni Hazel. Adrian, I was just... Sumagot ka. Putol ni Adrian. Bakit? Tumayo agad si Thea, kahit nanginginig ang tuhod. Sir, kasalanan ko po. Hindi siya pinatapos ni Adrian. Hindi kita tinatanong. Tumingin siya kay Hazel. Ikaw. Sa loob ng ilang segundo nawala ang pagiging it girl ni Hazel. Naging isang empleyado lang siya na nakatayo sa harap ng CEO. Madumi po kasi ang sahig. Pilit na paliwanag ni Hazel. At pinayuko mo siya para doon? Tanong ni Adrian. Bahagyang tinaasan ng kilay. Walang nakasagot. Tahimik ang lobby. Walang umimik. Walang gumalaw. Sa sandaling yon, alam ni Thea, may paparating na bagyo at nasa gitna siya nito. Tahimik ang buong lobby. Walang tunog ng yabag, walang bulungan. Kahit ang aircon ay parang humina ang ugong. Lahat ng mata ay nasa isang direksyon, kay Adrian C. Nakatayo siya sa gitna ng lobby, diretso ang tindig. Malamig ang tingin. Hindi siya sumisigaw, pero ramdam ang bigat ng presensya niya. Para sa mga empleyado, ito ang Adrian C. na kilala nila. Ang CEO na bihirang bumaba sa lobby, pero kapag ginawa, may mangyayaring seryoso. Bakit? Ulit ni Adrian. Mabagal at malinaw ang bawat salita. Nakaluhod ang empleyado ko? Hindi naman agad makasagot si Hazel. Nawala ang ngiting palaging dala niya. Nawala ang kumpiyansang sanay siyang ipakita sa harap ng lahat. Adrian, pilit niyang sabi. Mas mababa ang boses. Misunderstanding lang to. Hindi ako nagtatanong kung misunderstanding. Sagot ni Adrian. Nagtatanong ako kung sino ang nag-utos. May ilang segundo ng katahimikan bago dahan-dahan tumingin ang lahat kay Hazel. Naramdaman ni Thea ang pagtibok ng puso niya. Nakaupo na siya sa sahig kanina, pero ngayon mas ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Parang kahit tumayo na siya, hindi pa rin nawawala ang hiya. Miss Montenegro? Tawag ni Adrian, malamig ang tono. Ikaw ba? Napasinghap si Hazel. Sir, manager po ako dito. I was just enforcing discipline. Discipline? Ulit ni Adrian. Bahagya siyang umiti pero wala saya sa mga ngiti. Ang pagpapaluhod sa empleyado? Sa gitna ng lobby ay discipline? Walang nakasagot. Sa C Corporation, patuloy ni Adrian na mas tumindi ang boses. Mas mahalaga ang character kesa status. Tumigil siya saglit, tsaka tumingin sa paligid. Kahit na CEO ka pa, hindi ka pwedeng mangape. Kahit cleaner ka lang, may dignidad ka. May ilang empleyado ang napayuko. May ilan namang nanlaki ang mata. Humarap si Adrian sa HR supervisor kanina pa nakatayo sa gilid. Miss Alonzo? Opo, sir. Mabilis sa sagot nito. Alam mo bang may ganitong nangyayari sa lobby mo? Natigilan naman ang supervisor. Hindi po, sir. I was not informed po. Then, that's a problem. Sagot ni Adrian. Dahil responsibilidad mo ang mga taong ito. Bumaling siyang muli kay Hazel. At ikaw? Naglakad siya palapit. Isang hakbang lang ang pagitan nila. Hindi siya sumigaw. Mas lalo lang nakakatakot ang tono niya. Effective immediately, sabi niya. You are relieved of your position. Parang may pumutok na bombang tahimik. Adrian? Utal na Hazel. You can't just... Resignation or termination? Putol na Adrian. Pili ka. Namula ang mukha ni Hazel.
You're doing this over a cleaner? Tumigil ang oras. Mabagal na lumingon si Adrian sa kanya. Ginagawa ko to dahil sa abuso. Tumahimik si Hazel. Walang salitang lumabas. Sa wakas ay napilitan siyang yumuko at tumalikod. Mabilis na naglakad palabas ng lobby. Bitbit ang galit at kahihiyan. Huminga ng malalim ang ilan. May mga napanganga. May mga hindi makapaniwala. Miss Alonzo, tawag muli ni Adrian. Ayusin mo ang sistema dito at siguraduhin mong walang uulit ng ganito. Opo, sir. Sagot ng supervisor, nanginginig ang boses. Pagkatapos ay tumingin si Adrian kay Thea. Lahat ng mata ay muling pumaling sa kanya. Are you okay? Tanong ni Adrian, mas mababa ang boses. Tumango si Thea kahit ramdam pa rin niyang panginginig sa tuhod. Opo. Hindi ka dapat pinapahiya, sabi ni Adrian, at hindi na ito mangyayari ulit. Gusto sanang magsalita ni Thea. Gusto niyang magtanong, magpasalamat, o humingi ng paliwanag. Pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Bakit? Bakit ganito ang reaksyon niya? Bakit parang personal para sa kanya ang nangyari? Nag-umpisa na ang magbalikan sa trabaho ang mga empleyado, pero ramdam pa rin ang bigat ng eksena. May mga pabulong na nagsimula. Grabe, prinotekta niya yung cleaner? Bakit kaya? May something siguro. Narinig ni Thea ang mga yon habang pinupulot niya ang mga gamit. Gusto niyang lumubog sa sahig. Habang paalis si Adrian papunta sa elevator, saglit siyang huminto. Miss Dizon? Tawag niya. Napalingon naman si Thea. Opo, sir. Tuloy mo lang ang trabaho mo. Sabi ni Adrian. At kung may mangyari ulit, diretso ka sa HR. Opo. Sagot niya na pilit na maayos ang boses. Pagpasok ni Adrian sa elevator, sakalang huminga ng malalim si Thea. Ramdam niyang nanginginig ang mga kamay niya. Bakit hindi niya sinabi? Bakit hindi niya sinabi na asawa niya ako? Sa halip na gumaan ang pakiramdam niya, mas lalo lang siyang nalito. Sa mga mata ng lahat, isa pa rin siyang cleaner. Probinsyanang nasa baba ng hagdan. At sa kabila ng ginawa ni Adrian, hindi niya alam kung proteksyon ba yon o simula ng mas malaking gulo. Tahimik ang elevator. Magkatabi sina Thea at Adrian. Parehong nakatingin sa numerong pababa sa digital panel. Walang nagsasalita. Ang kaninang ingay ng lobby ay napalitan ng katahimikang mas mabigat pa. Ramdam ni Thea ang presensya ni Adrian. Hindi bilang CEO kundi bilang pinakasalan niya sa loob ng 30 minuto. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang maglabas ang saloobin pero hindi niya alam kung saan magsisimula. About kanina, unang nagsalita si Adrian na mababa ang boses. I'm sorry. Napalingon naman si Thea. Hindi naman po kasalanan. Kasalanan ko. Putol na Adrian. Dapat mas maaga kong napigilan. Huminga siya ng malalim. Kaya kita kinausap ngayon. Tumigil ang elevator. Bumukas ang pinto sa isang tahimik na floor. Walang ibang tao. Lumabas silang pareho. Hindi ko sinabi sa kanila. Patuloy ni Adrian habang naglalakad sila sa hallway. Nakasal tayo. Tumango si Thea. Napansin ko po. Hindi dahil kinakahiya kita. Mabilis siyang dagdag. Kabaligtaran. Huminto si Adrian at humarap sa kanya. Kung malalaman ng kumpanya ngayon, magiging mas magulo. Iisipin ang lahat na ginamit mo ang posisyon ko. At ayoko masaktan ka, lalo. Tahimik si Thea. Pinakinggan niya ang bawat salita. May bahagi ng puso niyang gumaan. May paliwanag, pero may bahagi ring kumirot. Gusto kong patunayan ko muna ang sarili ko. Sabi niya sa huli. Ayokong isipin nila na nandito lang ako dahil sa'yo. Tumango naman si Adrian. Iyon din ang gusto ko. Nagkatinginan sila, walang kilig, walang lambing. Pero may tahimik na kasunduan. Sekreto muna, sabi ni Adrian. Hanggang sa tamang oras. Opo,
Sagot ni Thea. Sa loob ng ilang araw, parang mas lalong uminit ang hangin sa C Corporation. Sa pantry, sa elevator, sa hallway may mga bulungan na hindi na maitatago. Alam mo bang childhood friend daw ni Adrian si Hazel? Bagay talaga sila. CEO at manager, power couple. Naririnig ni Thea ang mga iyon habang naglilinis, habang nag-aayos ng mga mesa, habang tahimik na dumadaan ang mga lugar na hindi naman para sa kanya. Ayon sa mata ng iba, si Hazel Montenegro kahit wala na sa posisyon ay hindi pa rin nawawala sa usapan. Parang multong bumabalik sa bawat chismis. Isang hapon, habang naglilinis si Thea sa gilid ng conference room, may dalawang empleyadong hindi siya napansin. Sigurado ka bang wala ng chance si Hazel? Tanong ng isa. Ewan, sagot ng isa. Pero alam mo naman si Adrian, tahimik, pero loyal. Matagal na silang close. Napahinto si Thea sa saglit. Pero agad na nagpatuloy sa pagpunas. Hindi niya alam kung bakit pero parang may bumigat sa dibdib niya. Childhood friend. Sa loob ng isang pribadong cafe sa kanilang building, nakaupo si Hazel. Mahigpit ang hawak sa baso ng kape. Nakasuot siya ng simple pero elegante na parang sinadyang ipakitang hindi siya basta-basta nawala. Hindi pa tapos to. Bulong niya sa sarili. Sa isip niya, paulit-ulit ang eksena sa lobby. Ang pagkatanggal niya, ang tingin ni Adrian, ang babae sa sahig na nakaluhod. Isang probinsyana, galit niyang isip. Isang cleaner. Hindi pwedeng may ibang babae. Mariing sabi niya, halos papulong. Lalo na siya. Sa loob ng mga susunod na araw, napansin ni Thea ang kakaibang tingin ng isang tao sa kanya. Hindi na lang ito pagmamaliit, may halong hinala. Bakit kaya pinoprotektahan siya ng CEO? May relasyon kaya sila? Baka kabit. Narinig niya yon at kahit masakit, pinili niyang manahimik. Isang gabi mag-isa siyang umuwi sa maliit na inuupahan niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone, may isang message mula kay Adrian. Okay ka lang? Napangiti siya ng bahagya. Opo, ang sagot niya. Kaya ko po. Hindi niya sinabing pagod na siya. Hindi niya sinabing masakit ang chismis. Hindi niya sinabing minsan gusto niya nang sumigaw. Sa kabilang dulo ng lungsod, nakatayo si Adrian sa harap ng bintana ng opisina niya. Kita niya ang mga ilaw ng Riverside City. Parehong ilaw na unang bumungad kay Thea noong dumating siya. Hanggang kailan? Tanong niya sa sarili. Kailangan naming magtago. At habang tahimik na umiikot ang mga chismis, may tahimik namang lumalalim ang galit ni Hazel. Dahil sa mundo ng C Corporation, ang sikreto ay hindi mananatiling sikreto magpakailanman. At ang ulo, nagsisimula pa lang. Hindi agad napansin ni Thea ang lalaking papalapit sa lobby. Abala siya sa pag-ayos ng basurahan malapit sa elevator. Tahimik na ginagawa ang trabaho niya tulad ng nakasanayan. Sa dami ng dumara ang tao araw-araw, natuto na siyang huwag tumingin sa mukha. Sapatos na lang nakikita niya. Kaya nga nang may huminto sa harap niya, hindi agad siya tumingala. Grabe, sabi ng isang pamilyar na boses. Hindi pa rin nagbabago ah. Napahinto si Thea. Dahan-dahan siyang tumingin pataas. At doon niya nakita si Hugo Santos. Maayos ang suot, naka-long sleeves, may mamahaling relo. At may ngiting punong-puno ng yabang. May dalawang kasamang lalaking halatang sunod-sunuran. Pare-pareho silang may hawak na kape na parang trophy. Parang may bumalik sa alaala sa isip ni Thea. Mga silid-aralan, palakpakan at isang araw na binago ang lahat. Hugo? Mahinang sabit niya. Tumawa ang lalaki. Wow, kilala mo pa ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Thea. Pilit na kalmado ang boses. Tinanong mo pa. Sagot naman ni Hugo. Business meeting. Client ako dito. Tumingin siya sa uniforme ni Thea. Tsaka sinadyang mabagal na pagsipat mula ulo hanggang paa. Ikaw,
Janitor? Ramdam ni Thea ang mga matang nakatuon sa kanila. May ilang empleyadong huminto sa paglalakad. May nakikinig. Opo, diretso niyang sagot. Tumawa si Hugo ng malakas. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Remedios Paul, Editha Nerha, at Merlin Villamin. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para may shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Akala ko mabubulok ka sa probinsya, pero andito ka pa pala. Lumapit siya ng kaunti. Pero hindi rin pala nagbago. Janitor ka pa rin. Napahigpit ang hawak ni Thea sa basurahan. Trabaho lang to. Trabaho? Ulit pa ni Hugo. Sa ganitong kumpanya? Hindi ka naman qualified dito Nagkatinginan ng mga kasamahan ni Hugo at saka nagtawanan. Baka umaakit ka sa mayaman, dagdag ni Hugo. Uso yan dito sa syudad. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Hindi totoo yan. Talaga ba? Sabi ni Hugo. Bakit ka nga nandito? At sa C Corporation pa talaga? Lumapit pa siya. Baka magnanakaw ka na naman ng pagkakataon. Parang may humampas sa dibdib ni Thea sa salitang yon. Magtigil ka. Mahinang sabi niya. Oh? Sabi ni Hugo. Nasaktan ka? Hindi mo ba naaalala? Patuloy pa ni Hugo na mas lumakas ang boses. Kung paano kang na-disqualify noon? May biglang katahimikan sa paligid. Classical music contest. Sabi ng isa sa mga kasama ni Hugo. Ikaw yun? Ngumiti naman si Hugo. Oo, siya yun. Yung muntik manalo. Pero biglang na-disqualify ka. Humigpit ang panga ni Thea. Parang bumalik ang eksenang matagal niya nang iniiwasan. Niloko mo ang judges. Patuloy ni Hugo. Hindi ba't ninakaw mo ang piyesa? Hindi totoo yan. Mariing sabi ni Thea na nanginginig ang boses. Siniraan ako. Tumawa si Hugo. Lahat ng natatalo ganyan ang sinasabi. Lumapit siya lalo. Halos bulungan na. Kaya siguro ganyan ka ngayon? Hindi na napigilan ni Thea ang luha sa gilid ng mata niya. Pero pinigilan niyang tumulo. Ayaw niyang makita nilang nasasaktan siya. Alam mo, dagdag ni Hugo, hindi pwedeng makalusot ka dito. Nagkatinginan sila ng mga kasamahan niya. May palitan ng tingin. May planong nabubuo. Ang mga tulad mo, sabi ni Hugo, dapat manatili sa baba. Tumalikod siya, pero bago tuluyang umalis, binitiwan niya ang huling salita. Mag-ingat ka. Baka may maghukay ng nakaraan mo. Naiwan si Thea sa gitna ng lobby. Parang nauubusan ng hangin. Narinig niya ang mga bulungan sa paligid. Talaga bang nandaya siya? Kaya pala janitor. Grabe. Tumungo siya sa CR. Mabilis na isinara ang pinto at doon niya lang hinayaan ang sarili niyang umiyak. Tahimik, pigil, pero masakit. Sa kabilang building nakaupo si Hugo sa cafe kasama ang mga kaibigan niya. Hindi ko hahayaang makalusot siya, sabi niya. Akala niya tapos na ang laban. Ngumiti siya, masama at determinado. Simula pa lang to. At sa gitna ng lungsod, hindi alam ni Thea na ang multong pinilit niyang tinakasan ay muling bumangon. Handang sirain ang pangalan niyang matagal niya nang binubuo. Tahimik ang umaga sa C Corporation, o iyon ang akala ni Thea. Abala siya sa pag-aayos ng mesa sa gilid ng lobby.
Pinupunasan ng salamin na may bahid ng daliri. Nakasanayan niya ng maging invisible. Mas madali ang araw kapag hindi siya napapansin. Pero sa araw na yon, may isang maliit na detalye na hindi niya napansin agad. Ang singsing sa daliri niya. Simpleng design lang, hindi flashy, pero halatang mamahalin kapag tinignan ng mabuti. Iyon ang unang binigay sa kanya ni Adrian matapos ang kasal. Walang seremonya, walang palakpakan. Para alam mong totoo. Sabi lang nito noon, hindi niya inisip na maging problema iyon. Habang naglilinis siya, may ilang empleyadong napatingin sa kamay niya. Noong una, pasulyap-sulyap lang. Pagkatapos ay mas matagal na. Uy, bulong ng isa. Tingnan mo yung singsing niya. Cleaner lang yan sagot ng isa. Parang hindi ordinaryo. Hindi naman pinansin ni Thea ang mga yon. Sanay na siya sa bulungan. Hanggang sa dumating si Hugo. Kasama nito ang dalawang lalaki at isang babaeng naka-makeup na halatang aliw na aliw sa eksena. Tumigil si Hugo sa harap ni Thea. May ngiting parang nanalo sa pustahan. Uy, Thea, sabi niya. Bagong alahas? Napatingin si Thea sa kanya. Trabaho lang po ang ginagawa ko. Huwag mo akong iwasan, sabi ni Hugo. Sumagot ka. Lumapit siya sinadyang paghawak sa kamay ni Thea at napaatras naman si Thea sa gulat. Anong ginagawa mo? Mariing sabi niya. Pero hindi bumitaw si Hugo. Sa halip, tinutok niya ang mata sa singsing. Alam mo ba kung magkano to? Tanong niya. Malakas ang boses para marinig ng mga tao sa paligid. Walang sumagot. Mahigit 100 milyon. Patuloy niya. Limited edition. Nanlaki ang mga empleyado nakapaligid. May ilang napahinto sa paglalakad. May ilang naglabasan ng cellphone. Teka, sabi ng isang lalaki. Paano siya nagkaroon yan? Napahigpit ang hawak ni Hugo sa kamay ni Thea. Paano mo nabili to? Bumitaw ka nga, sabi ni Thea na nanginginig ang boses. Nasasaktan ako. Huwag kang umarte, sagot ni Hugo. Sabihin mo, ninakaw mo ba to? Ninakaw mo to, no? Parang may pumutok sa dibdib ni Thea. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ko ninakaw yan. Talaga? Tanong ni Hugo. Janitress ka lang. Kahit buong sweldo mo sa 1 taon, hindi mo kayang mabili to. May mga bulungan na nagsimula. Baka ninakaw nga. O baka regalo ng mayaman. Grabe naman. Biglang hinablot ni Hugo ang kamay ni Thea ng mas malakas. Napasigaw siya sa sakit. Muntik nang mahulog ang singsing. Hoy! Sigaw ng isang empleyado. Ano ba yan? Pakialam niyo ba? Balik ni Hugo. May magnanakaw dito, oh. Napaluha si Thea. Hindi dahil sa sakit lang, kundi dahil sa kahihiyan. Parang bumalik ang lahat. Ang contest, ang mga paratang, ang pagkakait ng pagkakataon. Bitawan mo siya. Isang boses ang umalingaw sa lobby. Tumigil ang lahat at pumasok sa agency. Diretso ang lakad niya at seryoso ang mukha. At halatang galit ang mga mata. Lumapit siya kay Hugo at agad na hinawakan ng kamay nito ang nakahawak pa rin kay Thea. Bitawan mo. Ulit niya. Mas mababa pero mas mapanganib ang tono. Napatingin si Hugo kay Adrian. Sir, I was just... Hindi na siya pinatapos. Hinila ni Adrian ang kamay ni Thea palapit sa kanya. Inilayo kay Hugo. Wala kang karapatang hawakan ng empleyado ko. Sabi niya. Pero sir, get ni Hugo. Yung singsing. Regalo ko yan. Putol ni Adrian. Parang may tumigil na oras. Regalo? Ulit ni Hugo. Hindi siya makapaniwala. Regalo ko. Sa asawa ko. Mariing sabi ni Adrian. Parang may nahulog na bomba sa gitna ng lobby. Asawa? May asawang CEO? Sino? Nanlaki ang mga mata ni Thea. Gusto niyang magsalita. Pigilan siya. Sabihin na wag muna. Pero huli na. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Itinaas ang bahagya. Sapat para makita ng lahat ang singsing. Ang sino mang magbintang sa kanya.
Patuloy ni Adrian, ay magpapaliwanag sa legal team. Napaatras si Hugo. Namutla ang muka. Hindi ko alam. Hindi mo kailangan malaman. Sagot ni Adrian. Kailangan mo lang matutong rumespeto. Tahimik ang lobby. Walang gumalaw. Walang umimik. Tumayo si Thea sa tabi ni Adrian. Nanginginig pa rin ang tuhod. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa isang iglap, nabunyag ang sekreto. At alam niyang mula sa sandaling iyon, wala nang babalik sa dati. Hindi pa rin humuhupa ang ingay ng usap-usapan sa C Corporation. Matapos ang nangyari sa lobby, kahit tapos na ang eksena, kahit bumalik na ang mga tao sa kani-kanilang mesa, ramdam ni Thea ang bigat ng mga tingin. Hindi na lang ito sisa, may halo na itong takot, pagtataka at pag-iingat. Asawa ng CEO. Parang hindi pa rin totoo sa kanya ang salitang yon. Habang abala siya sa pag-aayos sa mga basurahan sa gilid ng reception area, may pumasok na isang matandang babae. Simple lang ang suot. Plain na blusa, itim na slacks, at flat shoes. Walang alahas na kita. Walang bodyguard na nakasunod, at walang anyo ng pamilyang bilyonaryo. Huminto ang babae sa harap ng reception desk. Good morning. Magalang nitong bate. Hanap ko sana si Adrian. Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Bahagyang nagbago ang tono. May appointment po ba kayo? Wala, sagot ng matanda. Pero kilala niya ako. Nagkatinginan ng dalawang receptionist. Ma'am, busy po ang CEO. Hindi po basta-basta. Napansin niya ni Thea mula sa gilid. Tumigil siya sa ginagawa at dahan-dahang lumapit. Ma'am, mahinahon niyang sabi sa matanda. Pwede po kayo maupo muna, mainit po sa labas. Ngumiti naman ang babae kay Thea. Salamat, iha. Umupo ang matanda sa sofa. Ilang empleyado pa ang napalingon. May pabulong na narinig si Thea. Sino yan? Baka kamag-anak ng cleaner. Hindi naman mukhang VIP. Habang abala ang receptionist sa pagtawag, may isang staff na dumaan at hindi sinasadyang nasagi ang bag ng matanda. Nahulog ito sa sahig. Uy, sabi ng staff. Di man lang huminto. Ingat naman. Agad yumuko si Thea para pulutin ang bag. Pasensya na po, sabi niya sa matanda. Kahit hindi naman siya ang may kasalanan. Hindi mo kasalanan, iha, sagot ng babae. Pero salamat. Tinulungan ni Thea ang matanda na ayusin ang bag at saka inalok ito ng tubig. Uminom po muna kayo. Napatingin ang matanda kay Thea. Tila may kung anong sinusukat sa kanya. Marunong kang rumespeto, sabi nito. Hindi uso yan dito. Napangiti naman si Thea ng mahina. Ganon po kasi kami sa probinsya. Maya-maya ay bumaba ang HR supervisor. Halatang nagmamadali. Pagkakita niya sa matanda, biglang nagbago ang kulay ng mukha niya. Doña Nancy? Utal nito. Tumayo ang matanda. Oh, parang may nag-freeze sa lobby. May mga empleyadong biglang napatingin. May nagpulungan. May mga namutla. Good morning po. Mabilis sa bati ng supervisor. Pasensya na po at hindi namin... Okay lang. Putol ni Doña Nancy C. Kalmado ang tono. May ginagawa kayong trabaho? Lumapit si Adrian mula sa elevator. Halatang kakarating lang sa floor. Pagkakita niya sa matanda, agad siyang lumapit. Ninang, sabi niya na may bahagyang ngiti. Bakit hindi ka nagpasabi? Gusto ko lang makita ang kumpanya mo, sagot ni Doña Nancy. Hindi bilang bisita. Tumingin siya sa paligid, tsaka kay Thea na nakatayo sa gilid. Hawak pa rin ang bote ng tubig. Iha? Tawag niya. Salamat sa tulong mo kanina. Opo, sagot ni Thea na nagulat. Wala po yun. Napansin ni Adrian ang tingin ng ninang niya. Alam niya ang ibig sabihin nun. Siya po si Thea, sabi ni Adrian. Asawa ko. May bahagyang pagkabigla sa mukha ni Doña Nancy, pero saglit lang. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ah, sabi niya.
Ikaw pala. Lumapit siya kay Thea at hinawakan ng kamay nito. Masaya akong makilala ka. Namula si Thea. Ako rin po. Sa gilid ng lobby nakatayo si Hazel. Tahimik na nanonood. Nang makita niyang hinawakan ni Doña Nancy ang kamay ni Thea, humigpit ang panga niya. Hindi pwede. Galit niyang isip. Hindi siya pwedeng magustuhan ng pamilya. Sa loob ng isang pribadong meeting room, nag-usap sina Adrian at Doña Nancy. Hindi mo sinabi sa akin, sabi ng matanda. Pero nakikita ko. Ano po? Tanong ni Adrian. Kailangan mo siyang pahalagahan. Sagot ni Doña Nancy. Hindi dahil sa asawa mo siya, kundi dahil siyang tumayo ng walang kapalit. Tumango naman si Adrian. Alam ko po. Siguraduhin mo, dagdag ng matanda, na hindi siya mabubura sa sistema ang ginawa mo. Sa labas ay naglilinis si Thea, pero ramdam niya ang kakaibang pakiramdam. Parang sa unang pagkakataon sa syudad, may isang taong tumingin sa kanya, hindi dahil sa posisyon kundi dahil sa pagkatao niya. At sa malayo, nakatitig si Hazel, mas tahimik, mas galit at mas determinado. Dahil alam niyang mula sa sandaling yon, hindi na lang si Adrian ang kalaban niya. Mabigat ang hangin sa boardroom ng C Corporation. Nakatayo si Adrian sa harap ng malaking screen habang pinapakita ang detalye ng isang lupaing pinag-aagawan ng dalawang malalaking kumpanya. Hindi ito basta kontrata. Ito ang magiging sentro ng susunod na malaking proyekto ng kumpanya. Competition-based ang bidding, paliwanag ng legal head. Hindi lang presyo, performance at cultural value ang basihan. Umupo si Thea sa likod, tahimik lang. Hindi siya kasali sa meeting pero pinayagan siyang manatili bilang observer. Gusto niyang matuto. Gusto niyang maintindihan kung paanong gumagalaw ang mundong bigla siyang napasok. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Hazel. Maayos ang ayos, taas noo na parang walang nangyaring kahihiyan noon. Siyang in charge sa cultural presentation ng kumpanya. May problema tayo. Diretsong sabi ng finance head. May sablay sa proposal. Napatingin ang lahat kay Hazel. Hindi sablay, sagot naman ni Hazel. It's calculated risk. Risk na pwedeng ikapahiya ng kumpanya. Putol ni Adrian. May kulang sa submission. Bahagya namang umiti si Hazel. Hindi tayo matatalo. Classical ang ilalaban natin. Nagtaas siya ng baba. Ako ang classically trained dito. Alam ko ang ginagawa ko. May bahagyang kibot sa mga taong naroon. Tahimik si Thea, pero parang may kumirot sa loob niya sa salitang classical. Western and some ang kalaban. Paliwanag ni Hazel. Modern, maingay, walang lalim. Huminga ng malalim si Adrian. Sigurado ka? Siguradong sigurado, sagot ni Hazel. I am the best choice. Dumating ang araw ng kompetisyon. Malaking venue, may media, may investors at may panel ng judges. Sa backstage, abala ang mga kalahok. Ang Western team, maingay, puno ng energy. Ang classical side ng C Corporation, tahimik at seryoso. Nakasuot ng eleganteng itim si Hazel, may hawak na violin. Kita ang kumpiyansa sa bawat galaw niya. Manood ka, sabi niya kay Thea habang dumadaan, para malaman mo kung paano ginagawa ng mga totoong profesional. Hindi naman sumagot si Thea. Umupo lang siya sa gilid, hawak ang program. Nagsimula ang Western Ensemble. Malakas, modern, puno ng emosyon. Palakpakan ng audience. Sumunod ang classical team ng C Corp. Tumayo si Hazel sa gitna, tahimik ang venue. Sa unang mga nota, maganda ang tunog. Malinis, pero habang tumatagal napansin ni Adrian ang tensyon sa galaw ni Hazel. Parang masyadong pinipilit, masyadong agresibo. Bigla may narinig na kakaibang tunog. Snap! Napahinto si Hazel. Napabitaw siya sa violin. Napahawak sa kamay niya. May dugo. Nagkagulo ang backstage. May staff na lumapit. May sumigaw ng medic.
Ano nangyari? Tanong ng isa. Siyang nakabangga sa akin. Sigaw ni Hazel sabay turo kay Thea na nakatayo sa gilid. She's distracting me. Nanlaki ang mata ni Thea. Hindi po ako. Kung wala ka dito, hindi sana ako mawawala sa focus. May mga napalingon kay Thea. May mga bulungan. Cleaner lang, nakikialam pa. Kaya pala nagkakaganyan. Napatingin si Adrian kay Hazel. Hazel, sarili mong desisyon yan. Pero huli na, tinapos ang performance ng Palay. Nanalo ang Western Ensemble. Tahimik ang C Corporation team. Ramdam ang bigat ng pagkatalo. Sa labas ng venue may mga reporters. May internal conflict ba sa C Corporation? Totoo bang may distraction sa team? Tahimik si Thea. Pero ramdam niyang may mabigat na matang nakatutok sa kanya. Sa isang sulok, nakaupo si Hazel. Hawak ang benda sa kamay niya. Nanginginig sa galit. Hindi pa tapos. Sa isip niya, babayaran mo to. At sa kabilang banda, nakatayo naman si Adrian. Nakatingin kay Thea. May tanong sa mata niya at may desisyong unti-unting nabubuo. Dahil alam niyang may isang bagay na hindi pa sinasabi ang babaeng ito at marahil iyon ang susi para mailigtas ang kumpanya. Hindi agad umalis si Adrian matapos ang kompetisyon. Habang nagkakagulo ang media at ang mga kalahok ay nagsisimula ng mag-uwian, nanatili siyang nakatayo sa gilid ng venue. Nakatitig sa sahig. Sa isip niya, paulit-ulit ang isang tanong. Bakit parang may kulang? Lumapit sa kanya ang legal head. Sir, may follow-up round pa? Hindi pa tapos ang bidding? Napatingin si Adrian. Paano? May final performance slot? Paliwanag na to. Pwede pang bumawi kung may bagong proposal. Huminga ng malalim si Adrian. Alam niyang manipis na ang pagkakataon. At sa lahat ng nangyari, ang sablay na deal, ang injury ni Hazel, ang chismis, isang malaking hakbang na lang. Tuluyan ang masisira ang reputasyon ng C Corporation. Lumakad siya palabas ng venue at nakita si Thea na nakaupo sa gilid. Hawak ang bag niya. Tahimik na nakatingin sa malayo. Parang bumalik siya sa unang araw nito sa Riverside City. Out of place pero matatag. Thea? Tawag ni Adrian. Napalingon siya. Opo. Umupo si Adrian sa tabi niya. Walang CEO aura. Wala munang titulo. 2 taong pagod lang. May sasabihin ka ba sa akin? Tanong niya. Nanatiling tahimik si Thea. Ilang segundo lang lumipas bago siya huminga ng malalim. May isang bagay pa akong tinatago, sabi niya. Tumango si Adrian. Nakikinig ako. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Thea. Marunong po akong tumugtog ng classical music. Napatingin si Adrian. Hindi siya nagulat na parang may kumpirmasyong hinihintay. Hindi lang po basta marunong. Dugtong ni Thea. Dati po akong promising. Bumilis ang tibok ng puso niya habang binabalikan ang alaala. Sa probinsya po, ako po ang representative namin sa regional competitions. Pangarap ko pong maging concert musician. Napangiti siya na mapait. Hanggang sa nadiskwalipika po ako. Sinabi ni Hugo. Sabi ni Adrian. Tumango si Thea. Hindi po ako nandaya. May nagsabing ninakaw ko raw ang piyesa pero wala naman po akong kakayahang ipagtanggol ang sarili ko noon. Tahimik si Adrian. Nakinig lang. Kaya po ako tumigil. Patuloy pa ni Thea. Iniwan ko ang musika noon. Nagtrabaho. Tinulungan ang pamilya. Humigpit ang kamao ni Adrian. At ngayon? Ngayon po, sagot ni Thea. Handa akong lumaban ulit. Kumpara po sa kumpanya. Nagkatinginan sila. Naniniwala ako sa'yo. Mariing sabi ni Adrian, walang pag-aalinlangan. Kung handa ka, sasabak tayo. Mabilis ang sumunod na mga oras.
Sa isang maliit na rehearsal room, nagtipon ng ilang member ng team. May isang lumang piano, may ilang instrumento. Walang grand setup pero sapat. Humawak si Thea ng violin. Ilang taon na rin mula nung huli niya itong mahawakan. Nanginginig ang kamay niya sa simula pero nang idikit niya ang instrumento sa balikat, parang may bumalik. Unang nota pa lang tumigil ang usapan sa loob ng silid. Malinis, buo, may lalim. Hindi to basta classical performance. May disiplina, pero may emosyon. Hindi siya nagyayabang. Hindi rin siya nagmamadali. Para siyang nagkukwento tungkol sa pangarap, pagkatalo, at muling pagbangon. Hindi lang teknik. Bulong ng isang staff. May kwento. Tumayo si Adrian sa gilid, tahimik at alam niyang ito na ang hinahanap nila. Sa final round, tahimik ang venue. C Corporation, tawag ng host. Alternate performance. Lumakad si Thea papunta sa gitna ng stage. Wala siyang suot na mamahaling gown. Simple lang pero tuwid ang tindig. Nagsimula siya. Sa bawat tunog, ramdam ang composure. Walang kaba, walang galit. Isang malinaw na mensahe lang. Ito ang kaya ko. Sa gitna ng performance, napatingin na sa mga judges ang isa't isa. May tumango, may napapangiti. Pagkatapos ng huling nota, ilang segundo ng katahimikan ang sumunod. At saka pumutok ang palakpakan. Nanalo ang C Corporation. Tahimik si Thea habang tinatanggap ang balita. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. Sa backstage may lumapit na staff. Ikaw pala yon. Janitor lang yan na, sabi ng isa. May halong gulat at paghanga. Pero halimaw tumugtog. Hindi naman nagdiwang si Thea. Umupo lang siya, napapikit at huminga. Lumapit naman si Adrian. Salamat. Ngumiti si Thea. Salamat din po sa tiwala. Sa isang sulok nakatayo naman si Hazel, tahimik na nanonood. Walang palakpak, walang salita, pero sa mata niya ay may apoy. Dahil sa araw na yon, hindi lang nanalo ang C Corporation. May isang katotohanang tuluyang lumabas. At para kay Thea, ang musika na matagal niyang iniwan ay bumalik. Mas malakas, mas malinaw at handang ipaglaban. Hindi pa rin makapaniwala si Thea nang tawagin siya sa opisina ni Adrian kinabukasan. Tahimik ang floor, wala ang dating ingay. May kakaibang kaba sa dibdib niya habang kumakatok sa pinto. Ibang klaseng kaba, hindi tulad ng dati. Pasok, sabi ni Adrian. Umupo siya sa tapat ng mesa. Tuwid ang likod, nakasanayan na ang pagiging maingat. Thea, sabi ni Adrian na diretso ang tono. Dahil sa nangyari kahapon at sa pinakita mong kakayahan, I'm promoting you. Nanlaki ang mata ni Thea. Po? Managerial role. Patuloy ni Adrian. Hindi dahil asawa kita. Hindi dahil naaawa ko. Dahil deserve mo. Parang may humampas na alon sa dibdib ni Thea. Hindi siya agad nakapagsalita. Salamat po. Ang tanging nasabi niya lang. Halos pabulong. Paglabas niya ng opisina ay parang iba ang paligid. Pareho pa rin ang sahig. Pareho pa rin ang mga tao. Pero parang mas maliwanag ang mundo. Nang kumalat ang balita, may halong gulat at inggit ang reaksyon ng mga empleyado. Ang bilis naman ng promotion niya. Dati lang yan janitor, diba? Pero may binuga naman talaga. Hindi na siya cleaner. Hindi na siya invisible. At para ipagdiwang ang panalo ng kumpanya at ang promotion, nagkaroon ng celebration party sa isang sikat na club sa Riverside City. Unang beses ni Thea sa ganong lugar. Malakas ang music, makulay ang ilaw, at puno ng taong naka-formal at naka-sexy na damit. May VIP room sa itaas, may mahahabang mesa ng alak, at may halakhaka na parang walang bukas. Naku Thea, inom ka naman. Pilit ng isang office mate sabay abot ng baso. First promotion mo to. Nag-alangan si Thea. Hindi siya sanay uminom. Pero sa dami ng mata, sa dami ng bumate, sa dami ng unang beses na pangiti siya. Sige,
sabi niya. Isang baso, 2, 3. Sa bawat lagok ay parang unti-unti nawawala ang bigat ng mga taon ng pagmamaliit. Tumatawa siya, sumasayaw, hindi niya na iniisip kung probinsyana ba siya o hindi. May halaga pala ako dito. Bulong na isip niya. May lumapit sa kanya. Isang babaeng pamilyar mukha pero hindi niya kabisado ang pangalan. CR is upstairs, sabi nito. Sa VIP side, mas tahimik. Tumango si Thea na medyo hilo na. Salamat. Umakyat siya at sumusunod sa direksyon. Pero sa gitna ng makipot na hallway, may humila sa braso niya. Dito ka, sabi ng isang boses. Hindi niya makita ng maayos ang mukha. Pagpasok niya sa isang kwarto, akala niya CR. Pero hindi. Isang VIP room. May sofa, may mesa, may dim lights. Sandali lang, sabi niya. Parang may mali. Pero umiikot na ang paningin niya. Pagising niya ay masakit na ang ulo niya. Tahimik ang paligid, hindi club, hindi rin ang maliit niyang inuupahan. Isang hotel room. Umangat siya bigla sa kama at hinihingal. Tininan niya ang sarili. Ayos ang damit niya, pero gusot. May bag siyang hindi kanya sa upuan. May sapatos na hindi niya kilala. At sa mesa, may isang pares ng earrings. Mamahalin, eleganteng design. Hindi kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Thea. Ano nangyari? Nasaan ako? Sinubukan niyang balikan ang alaala. Ang inuman, ang ilaw, ang hagdan. Ang kamay na humila sa kanya. Pero wala. Biglang may kumatok sa pinto. Napatalon siya sa gulat. Lumapit siya ng dahan-dahan at sumilip sa peephole. Hotel staff. Ma'am, check-out time na po, sabi ng staff. Nagmadali siyang umalis. Halos hindi na nakapag-ayos. Hawak niya ang earrings na hindi alam kung bakit isinama niya. Parang ebidensya hindi niya maintindihan. Pagdating niya sa bahay, umupo siya sa kama, nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kagabi. Ang alam lang niya, may mali. At sa malayo, may isang taong nakangiti. Sa kabilang dulo naman ng lungsod, hawak ni Hazel ang kaparehong pares ng earrings. Simula na. Bulong niya sa sarili. Dahil alam niya ang gabing iyon, kahit hindi malinaw kay Thea, ay magiging sandata laban sa kanya. Hindi naman mapakali si Thea buong araw. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang hotel room. Ang malamig na ilaw, ang pares ng earrings sa mesa, at ang pakiramdam na parang may butas ang alaala niya. Kahit ilang beses niyang subukang buuin ang nangyari, palaging may puwang. At sa bawat puwang na yon, may takot. Sa opisina, ramdam niya ang pagbabago ng hangin. Hindi lang ito sa usapan. May mga titig na masyadong mahaba. May mga bulong na humihinto kapag dumadaan siya. May narinig ka ba? May babae raw sa hotel. May ebidensya. Sa loob ng conference room, tahimik na nag-usap sina Adrian at ang legal team. Nasa mesa ang isang maliit na plastic evidence bag. Sa loob nito ay earring. Confirm na may pumasok sa VIP room ng gabing yan, sabi ng security head. Pero hindi malinaw kung sino. Hinaplos ni Adrian ang sentido niya. Hindi galit ang naramdaman niya kundi kalituhan. Hanapin ninyo, sabi niya. Gusto ko lang ng totoo. Sa labas ng opisina ay narinig iyon ni Thea. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hinahanap niya ang babae. Naisip niya. Ibig pang sabihin, nagdududa siya sa akin? Sa kabilang dulo ng lungsod, nakaupo si Hazel sa isang pribadong cafe. Kaharap niya si Celine Rivas. Maganda, maayos ang ayos, at may hawak na eksaktong kaparehong earrings. Sigurado ka? Tanong ni Celine, bahagyang kinakabahan. Siguradong sigurado, sagot ni Hazel. Papasok ka lang, iiyak ka ng kaunti at sabihin mong ikaw ang babae ng gabing yon. Paano kung may protection ka? Putol ni Hazel. Ako. Ngumiti naman si Celine. Pilit tinatago ang kaba. Sige. Kinabukasan ay kumalat ang balita. May isang babae nagpakita sa HR, si Celine Rivas.
Dala ang kaparehong earrings at may kwentong handang ipaglaban. Ako po yung babae. Umiiyak niyang sabi. Nasa hotel po ako nung gabing yun. Parang apoy na kumalat ang balita sa buong kumpanya. May babae nga. Hindi pala si Thea. O baka siya talaga. Tinawag si Adrian sa HR. Naroon si Celine. Hawak ang panyo. Nanginginig ang boses. Nagkamali lang po kayo, sabi niya. Hindi ko po alam na may masasaktan. Tahimik naman si Adrian. Tiningnan niya ang earring. Kamukha, halos pareho. Nasaan ka nung gabing yun? Tanong niya. Sa hotel po, sagot ni Celine. Nawala po ako, nagising na lang ako kinabukasan. Eksaktong kapareho ng kwento ni Thea. Sa labas naman ng silid nakatayo si Thea, nanginginig. Naririnig niya ang bawat salita. May kapareho akong kwento, naisip niya. May kapareho akong ebidensya. At doon niya naramdaman ang tunay na takot. Sa banyo ng opisina, umupo si Thea sa cubicle. Hawak ang isang pregnancy test. 2 linggo na siyang delay. Hindi ngayon, bulong niya. Huwag ngayon. Lumabas ang resulta. Positive. Nanlaki ang kanyang mata. Parang gumuho ang mundo. Umiiyak siyang lumabas ang banyo. Diretso sa isang butika at bumili siya ng panibagong test. Ibang brand naman ngayon. Pagbalik niya sa inuupahan, nanginig ang kamay niya habang inuulit ang proseso. Lumabas ang resulta, negative. Napaupo siya sa sahig at humagulgol. Kinuha niya ang kahon ng unang test. Doon niya napansin ang maliit na print. Expired. False alarm. Pero kahit hindi siya buntis, hindi nawala ang sakit. Kinabukasan, humarap si Adrian sa kanya sa opisina. Tahimik, maingat ang tono. Thea, sabi niya, may babae kasing lumabas. Narinig ko po. Tumango siya. Gusto ko lang maintindihan. Dugtong ni Adrian. Hindi kita inaakusahan. Pero sa likod ng mga salitang yon, ramdam ni Thea ang lamat. At sa likod ng lahat, tahimik na gumagalaw si Hazel. Inaayos ang mga peraso. Sinisiguro ang lalabas sa kwento ay iisa. Si Thea, ang ugat ng gulo. Si Thea, ang dahilan ng kahihiyan. Sa mga mata ng iba, hindi na isa ang probensya ng tinulungan ng matanda. Hindi na rin siyang tumutugtog para sa kumpanya. Isa na lang siyang babaeng may bahid ng iskandalo. At alam ni Thea, ang susunod na laban ay hindi na sa entablado, kundi sa katotohanan. Tahimik ang Moonview Villa nang dumating ang mga sasakyan ng C Corporation. Malayo sa lungsod, napapaligiran ng bundok at ulap. Parang ibang mundo ang lugar. Walang chismis, walang opisina, walang ranggo. O iyon ang akala ng karamihan. Para kay Thea, mabigat pa rin ang dibdib niya habang bumababa ng sasakyan. Hindi pa rin nawawala ang mga tanong, ang sakit at ang distansyang naramdaman niya kay Adrian itong mga nakaraang araw. Team building lang to, sabi ng isang office mate. Pilit nagpapagaan ng mood. Relax ka lang. Ngumiti naman si Thea pero hindi umabot sa mata. Sa unang araw ng retreat, nagsimula ang mga laro. Pairing-pairing, tawanan, may mga awkward moments, may mga sapilitang closeness. Sa isang laro, Noodle Challenge, magkakaharap sina Thea at Adrian. Isang hibla na lang ang pagitan ng labi nila. Tahimik ang paligid. May nagtatawanan at may sumisigaw. May nang-aasar. Hindi naman gumalaw si Thea, hindi rin si Adrian. Saglit silang nagkatitigan, walang salita, pero may tanong at sagot na parehong hindi sinasabi. Napasigaw ang host. Time! Naghiwalay sila, parehong tibok ng puso. Sa gilid ng venue, tahimik namang nakamasid si Hazel. Mahigpit ang hawak sa cellphone niya. Ngayon, bulong niya. Gabi nang bumalik si Thea sa kwarto niya. Pagod siya, pisikal at emosyonal. Kakapasok lang niya nang biglang may kumatok. Room service po, sabi ng boses sa labas. Pagbukas niya ng pinto ay may lalaking pumasok bigla. Mabilis at matigas ang hawak sa braso niya. Hoy! Sigaw ni Thea at nagpupumiglas. Si Zaldi Soriano iyon, bayarang tao ni Hazel. Tumahimik ka, may utos lang.
Pero hindi nagtagal. Biglang bumukas ang pinto. "Bitawan mo siya!" Si Adrian. Kasunod ang security at alang staff. Agad hinila si Zaldi palayo. Pinadapa sa sahig. Nanlumo si Thea at nanginginig, halos hindi na makatayo. "Okay ka lang?" Tanong ni Adrian. Hawak ang balikat niya. Tumango si Thea. Umiiyak na. Sa labas ng villa, sa harap ng lahat ng empleyado, inilabas ang katotohanan. Umamin si Zaldi. "Si Hazel ang nag-utos," sabi niya. "Bayad lahat." Nagkagulo ang mga tao. Napaatras si Hazel. Nanginginig sa galit at takot. Sa closing ceremony kinabukasan, tahimik ang lahat. Umakyat si Adrian sa entablado. "May aaminin ako," sabi niya na malinaw at walang pag-aalanlangan. Humawak siya sa kamay ni Thea at inakyat siya sa stage. "Ito ang asawa ko," maring sabi niya. "Si Thea C." Parang may sumabog sa gitna ng crowd. "Hindi pwede," sigaw ni Hazel. "Bakit siya? Probinsyana lang yan." Tahimik ang lahat. Humakbang si Adrian palapit kay Hazel. Dahil siyang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Dahil siyang lumaban ng patas. Dahil siya ang taong mahal ko. Huminto siya saglit. At dahil walang saysayang status kung masama ang puso. Ipinahayag ang legal actions. Tinanggal lahat ng koneksyon ni Hazel sa kumpanya. Blacklisted. Kinasuhan. Sa likod ng crowd si Doña Nancy na nakangiti at proud na nakatingin kay Thea. Palakpakan ng mga empleyado. May sigawan, may luha. Humawak si Adrian sa mukha ni Thea at hinalikan siya. Hindi nahiya, walang takot. "Wala nang sikreto," bulong niya. "Araw-araw kitang pipiliin." Napapikit si Thea, umiiyak, nakangiti. Mula sa isang probinsyanang pinagtawanan sa syudad hanggang sa babaeng pinili, ipinaglaban at minahal ng buo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!